So sa video na to, tuturo ko yung tinatawag natin na breakout strategy. So marami kasing ways para to i-trade, pero tuturo ko yung akin. Yung sa tingin ko pinaka nag-work sa akin. Ilang beses ko na rin to tinry, ilang beses ko na to tinweak, and then tuturo ko sa'yo now yung pinaka-effective so far. Tingnan natin, baka may tweak pa ako sa following years or months. So itong strategy na to, medyo intermediate level, pero tuturo ko siya in detailed as possible. Okay? So kung hindi ka man masyadong madetalyado, pasensya na, hindi abot kasi sa isang YouTube video para maturo yung lahat na experience, ng years of experience. So, sino tayo sa breakout strategy? Ready ka na ba? Let's go! Ayun. Okay, so ngayon nandito tayo sa Euro USD na February 28. Okay, so pa-March na. Okay, so ngayon anong hinahanap natin sa breakout strategy? Sige, bago pumunta dyan, isulat muna natin. So mostly pag breakout strategy, ang hinahanap natin is yung mga ranging. Okay? So ibig sabihin, hindi pa nakakapag-decide yung market kung gusto ba niyang umangat or gusto ba niyang bumaba. Basta syempre sa maliit lang na ranging, which is, well, consolidation lang naman to. Pero ito, hindi ako dyan pumapasok. More sa mga medyo malalaki. Tapos, ayan, nalagay tayo dyan ng mga support and resistance na levels. And then, hintayin natin magkaroon ng, ayan. Tapos, syempre, dyan tayo papasok. Dyan tayo maghaharap ng confirmation candles. So, ano yung mga confirmation candles natin? Yung anim, yung favorite natin. Hammer, shooting star, morning star, evening star, bullish engulfing, bearish engulfing. Okay? So, ayan. So, dyan tayo maghanap nun. Then, tsaka tayo magbabay. Then, based sa strategy natin, yan, naangat siya. Pero again, hindi lagi ito nangyayari. Siyempre, may mga losing trades din na biglang bababa na ganun, di ba? Pero, based sa backtesting and so far naman, mas marami talaga to profit kaysa losses. Okay? So, magandang edge to over the market. So, ayan. So, baliktara naman kapag magsisell tayo, ito naman siya. Okay. So, kailan ba tayo magsisell? Kailan ba magbabay? Paano kapag uptrend, downtrend? Discuss natin yan lahat later. Alright. So, again, pag downtrend, hintay tayo ng breakout dito sa resistance level and then hintay tayo ng pullback lagi. So, dati hindi na ako naghihintay ng pullback pero mas marami kasing times na natatalo ko dun. Not necessarily kasi hindi siya effective, pero kasi minsan nagmamadali ako masyado. Minsan hindi ko na, kumbaga hindi para sa akin yung strategy na yun. Mas madali sa akin nagpo-pullback. So ayan, okay na tayo dito. So punta na tayo sa, ayan, sa mismong chart. So maghintay tayo ng ranging na price movement sa market. So hintay tayo magkaroon ng, so nagkaroon na tayo ng resistance, nagkaroon na tayo ng support. O hintayin natin. So hintayin natin is ganyan or ganyan. Okay? So, G tayo. Okay, hintayin natin kung ano mangyayari. So, ayan, nagkaroon ng breakout. So, ngayon, hintay tayo ng pullback. Okay, so magandang breakout yan. Malakas-lakas. So, ngayon, hintay tayo kung babalik ba siya dito sa resistance level natin. Na support na siya ngayon. So, kung di man bumalik, okay lang. Pero, hindi tayo papasok hanggat hindi siya bumabalik. Okay? So, kung titingnan mo, ayan, bumalik naman siya. Hindi ako nakapasok dito kasi walang magandang confirmation candle. Pag dito naman tayo pumasok, masyado nang malayo yung SL natin. Check natin, ayan. So, kung malayo ang SL, ibig sabihin malayo din ang TP. Hindi masyado maganda yung risk to reward ratio. So, ano bang pwede natin inabot dito? Pwede namang ito try natin. Yan, 1.5. Okay? So, check natin kung okay pa rin naman siya. Ang problema kapag, tignan mo ang difference. Kunyari dito nagkaroon ng ano, yan. Ang layo sana ng allowance natin, di ba? Di ba? May isa pang area dito na parang harang, may barrier. Pag dito kasi, tignan mo, ayan. So, eto, hindi na ito nasama as barrier. So, ibig sabihin, more yung chances na ma-SL siya. Okay, pero tingnan natin kung ano mangyayari dito. Kasi maganda naman talaga. Ang ganda ng breakout, ang ganda ng retest. Hindi lang tayo pinakitaan ng confirmation candle. So, tingnan natin kung ano mangyayari. Okay. Ayan, umangat naman siya ng umangat. Tignan lang natin kung maabot niya yung TP natin. Okay? So, asan ba yung 1:1 natin? Ayan, yung 1:1 natin naabot na. Check natin kung maabot yung 1:1.5. So, ang kanagandahan kasi nagkaroon na talaga tayo ng change of trend from downtrend, naging uptrend na siya. Tingnan mo kasi nangyari guys From downtrend, dahil sa EMA, nakita natin yung EMA downtrend.
bakit ako nag-buy? Okay? So, basta nagkaroon ng tinatawag nating breakout nga, or sa iba tinatawag nila parang, I think tawag nila doon, change of character. Okay? Ibig sabihin from baba, biglang nagkaroon ng ganyang movement. Okay? So, ibig sabihin, hindi na kailangan sundin yung trend. Ang problema naman kasi dito, for example, kapag sinunod natin yung trend, tas nagkaroon ng breakout ulit, dito, tas dito, ang challenge naman dyan is baka overextended na masyado yung price. Kasi malayo na masyado yung EMA. So ako, kapag nagbe-breakout ako, lalo na kapag along with the trend, mini-make sure ko na malapit siya sa EMA. Kapag masyado nang malayo, usually kasi ang nangyayari is, yan, naabot niya muna bago siya tumuloy-tuloy ulit. So, hindi maganda yon para sa akin. So, kung may mga ganito, naghihintay ako ng tinatawag nating pwedeng reversal din kasi to from downtrend, then nagkaroon ng change of character, and then biglang uptrend. So, kung hindi man to yung tinatawag nilang change of character, forgive me, hindi ako gumagamit ng mga terms na yun. Pero more on breakout structure talaga. Ibig sabihin, galing dito, sa rectangle na yan, sa support and resistance naglalaro, biglang nagpalit. Ibig sabihin, itong dating resistance, ginawa ng support, and then bumalik. Okay? So, check natin kung ano mangyayari. Medyo malayo-layo yung ating TP. Yung iba ginagawa dito, nilalapit na sa break-even yung SL nila para wala na silang talo. Pero pag gano'n, binabawasan mo yung chance na mapunta siya dito sa TP na to. Bakit? Kasi pwedeng gumanito yung market. Okay, so tinatanggalan mo na siya ng chance gawin yun. Pero kung di ka na masyadong confident sa trade, na feeling mo mas bababa siya kasi mas akyat, yan, yung ginagawa nila, inangat nila yung SL. Pero try natin, set and forget, sabihin, bahala na ako na mangyayari, basta tulog na tayo or what. Check natin kung ano mangyayari. Tanggalin ko lang itong mga drawings na to. So medyo mabagal yung galaw ng market, hindi nagtuloy-tuloy yung momentum pataas. So nag-iisip ulit si market. Ayan, try na niya bumaba. Okay. Tingnan lang natin kung ano mangyayari pa. So again, nag-set and forget tayo. Tingnan natin. Okay. Okay. Ayan. So, hit na yan tingin ko. Hindi na yung baba. Ayan. So, na-hit natin yung TP natin dito sa trade na to. So, ang ganda ng binigay sa atin ng market, no? Again, break, retest. Alright. Tapos, dumire-diretso siya paakyat. Nagkaroon ng change of trend. So, yun yung mga hinahanap natin sa strategy na to. Alright. So, balik tayo. Balik tayo sa iba pang examples. So, dito, ayan, meron tayong ayan. So, kung titignan nyo, ito, nagkaroon din ng breakout, retest. Okay? Pero hindi ako pumapasok sa ganyan. Gusto ko yung sobrang obvious na pack, ganun. Okay? Ayoko yung maliliit lang kasi pwedeng false breakout yun. So, gusto ko sana maganda yung kandila pataas, then bumaba, and then isa pang pataas. Ayan. So, usually, yun talaga yung nag-work for me. Itong mga ganyan, hindi masyado. Usually, nasa stop out ako dyan. Pero tingnan natin kung ano mangyayari dito. Ayan, actually, pwede tayong pumasok dito. Ayan, kasi kitang-kita na, ayan, umangat talaga siya. Alright, then lumalapit na ulit yung EMA natin. Alright, so tingnan natin kung magkakaroon ng confirmation candle. So, tingnan mo kung dito tayo pumasok banda. Ayan, umangat siya, pero baba ulit talaga. Ayan, tumuloy-tuloy pang bumaba. Okay, so dito siya nagkaroon ng reaksyon dito banda. So, makakount mo ba yan? Pwede kasi tingnan mo, kung titingnan mo, dito merong resistance level. Okay, pwede ba akong pumasok dyan, coach? Kung ako yan, papasok ako kasi kung titingnan mo dito, nagkaroon ng reaction na umangat. Dito, nagkaroon din ng reaction. Ang tanong, hanggang saan siya aangat. And ang kinagandahan dito, yung EMA sakto rin dito. Kaya iti-trade ko yan. Okay, so again, try natin. Maganda yung mga confluence natin. Meron pa tayong magandang morning star. Tingnan natin kung ayan. So, pwede hanggang dito. Ayan. So, 9. Try natin 9. Or para sure 9.5. Okay.
Tapos, dito, target natin 1:2. Check natin nga dito. Abutin kaya niya to. Yan. Ayan, dito lang. 1:1.7 risk to reward ratio. Try natin kung ano yung mangyayari dito. Bumaba. So, yun, SL tayo. So, imbis na dumire-diretso siya doon, dito siya nagkaroon ng reaction. Tingnan natin kung ano mangyayari. Ayan, bumaba pa siya ng bumaba. So, yun, hindi talaga laging panalo. Magandang strategy pero hindi laging panalo. So, check pa tayo ng isa pa example. Or pag may mga questions kayo, comment lang. Ayan, so bumaba. Maganda bang babayan? Then maganda bang pabalik? Yan, di tayo binigyan ng magandang candlestick confirmation. Pero again, gusto ko talaga yung kitang-kita talaga yung pagbaba and pagbalik dun sa area na yun. So, yun, titingnan nyo. Di ko alam kung ano nangyari dito. Baka may high impact news dito. It's nakalagay 8:30, no? Madalas na high impact news 8:30. So, mahirap dyan. Buti na lang di tayo pumasok. Hanap tayo ng magandang breakout. So, dito tayo maghahanap dito and dito. Okay. So, ngayon nag-range siya. Tignan nyo, paano ko nasabi nag-range talaga siya kasi yan, ganyan. Tapos kung titingnan mo, yung EMA, nilalagpasan niya. Okay? So, tingnan natin kung ano mangyayari. Yan, so mabababa siya. Hindi ako makapasok dyan. Hindi pa siya nagpo-pullback. Tayo natin mag-pullback. Yan, yung mga ganyan, malayo na masyado. Diba? Pero again, dito ako naghihintay. Check natin kung ano ulit mangyayari. Ayan. So, nagkaroon na siya ng level ng resistance dito. Then, dito nagkaroon siya ng level of support. Tingnan natin. Kung ano mangyayari dito. Ayan. So, nag-iisip ang market. Saan ako pupunta, sir? Sige na, cut na ako, sir. Sige. Tingnan natin kung bababa pa siya ulit. Para bigyan tayo ng malapit na pullback. Ayan. So, baba naman siya ulit. Tapos, base dito. Ayan, kung titingnan mo, meron tayong bullish engulfing. Okay. Hindi ko alam kung bullish engulfing sa inyo yan. Siguro hintay pa ako ng isa para masigurado. Okay, kasi mahaba-haba yung wick na katabi niya, yung bearish na candle. Up yan. So, maganda. Try natin dito pumasok. So, ito, ano lang natin to. Lagpasan lang natin yung support level na yan. 7. Ayan. Okay, so try natin hanggang dito. Ayan, so 1:1 lang pala. Hindi masyadong maganda. So, hanggang saan kaya siya? Try natin dito 1:2. 1:2 tayo. Okay, gusto ko sana ay sagad dito eh. Pero, sige, tingnan lang natin kung ano mangyari. Pero yan dyan na lang muna tayo 1:2. Yan, bumaba. Diba? And then umakyat. So, hindi pa talaga siya nakakapag-decide. Yan, pero wala tayong magagawa. Nakapaglagay tayong trade. Joke lang. Set and forget tayo. Diba? Bahala na ako na mangyari sa market. Basta naglagay tayo dyan. Bumaba. So, ayun. Maganda. Umangat siya ng umangat. Then, nakuha naman natin yung 1:1.3. Pero syempre, mahirap mag-TP dyan. 1:1, nakuha rin natin. So, yun yung difference kapag trade management kayo, no? Minsan, pwede ka na mag-TP somewhere or angat mo yung SL. Then, biglang nagkaroon na ngayon ng pababa. So, yun. Talo pa rin talaga. Sige, so since nakadalawang talo tayo tsaka isang panalo, ano pa tayo? Hanap pa tayo ng isa pang example. Alright? Okay. Alright, so yun, kung titignan nyo, bumaba. Then bumalik siya dito. Okay, so tingnan natin kung magkakaroon ng confirmation candle. Wala. Okay, so balik tayo. Ayan, dito. Or tagalin natin to. Or, yan, dito na lang. Check natin kung ano mangyayari. Ayan, okay. So, wala pa. Diretso. Ayan, nagkaroon ng hammer. Okay, so ano tingin natin? Push ba tayo dyan? So, medyo maliit to. Sige, try natin. Kunyari, hindi tayo magti-trade. Okay, tingnan natin kung ano mangyayari. Ayan, bumaba talaga. Buti na hindi tayo nag-trade. Kasi, ang hinanap ko talaga as in, ayan, ganun. Malaki talaga na galaw, na pataas, and then pababa. Tingnan natin kung ano mangyayari dito sa ranging market na to. Angat ko yung resistance. Ayan, so bumaba. Then umangat. Ayun, meron ulit. Di ko alam kung high impact news to, no? 23 o'clock, 11 p.m. So, hindi malabong high impact news din talaga to. Yan, umangat na umangat.
So, may mga nagsasabing, coach, sayang naman, 'di ba? Sana kung nung magbay tayo diyan, sana nagtuloy-tuloy pataas. Medyo challenging kasi 'yun para sa akin. Pero may mga traders naman na gumagawa nun, either naglalagay sila ng buy stop dyan na pending order, or basta malagpasan, nagtitrade na sila, hindi sila nagantay ng pullback. Okay? Pwede rin kasi naman kunyari, pag maglalagay akong buy stop dyan, sa kulalagay yan, dito banda. So, ibig sabihin, magsasuffer din talaga yung risk to reward ratio mo. Unlike pag nandito, mas maganda siya. 'Di ba? So, madalas naman, nagpo-pullback siya. Madalas naman, hindi rin. So, depende kung saan yung mas okay ka. Depende kung saan yung mas na-practice mo. Depende rin sa currency pair na ginagamit mo. Okay? So, usually, itong EURUSD, nagpo-pullback naman. Kung hindi, okay lang. Huwag tayo ma-FOMO. Alright? So, kunyari yan, nag-pullback. Ayan. So, ayan, okay naman. 'Di ba? So, pwede tayong pumasok dito or dito yan. Huli na tayo. So, again, check natin. Lagay natin 11. Ayan, para merong allowance dito. May mga hinahabol pa tayo na highs dyan. Ito, pwedeng 1.5. Okay? Kasi, para mas makita naman natin na TP hit. Ayun. Ayun. Yan pa naman, mapapahiya ako sa YouTube eh. Bro, papahiya ako eh. What mo pa, bro? What mo pa, bro? Naku, ayan, okay. So, TP hit. Okay? So, kung titignan mo, syempre, mas mababa yung winning percentage mo kapag lumalayo ng lumalayo yung TP mo. So, pag tumataas ng tumataas yung risk to reward ratio mo. Pag ganun kasi, kapag sobrang mataas yung risk to reward ratio, usually, ginagamitan din yan ng mga fundamental analysis. Okay? Kaya yung mga swing traders, mahilig talaga sila sa fundamental analysis. Meron silang mga biases pagdating sa economics, tapos tinitrade nila yon gamit yung technical analysis. Okay? So ngayon, mas mataas conviction nila na kahit na malayo yan, kasi alam ko naman, pataas yung economy ng, let's say, ng euro. Okay? Mas malakas yung pera ng euro, ayan. So, talagang tinataasan nila. So, tingnan natin kung hanggang saan to pupunta. Okay? So, ayan. So, baba pa siya ulit. Okay. Then, usually kasi yung mga day trading, yung target 15 pips, 20 pips, minsan 10. Diba? So, kapag malayo-layo na talaga, ayan, kailangan ng tulong ni economic lalo na kung may mga high-impact news, ganyan. O, diba? So, ayan, umaangat naman siya, pero hindi bumababa ng bumababa. So, minsan kapag bumababa ng bumababa, tas day trader ka, kunyari, hindi mo titignan yung economics, ang mangyayari dyan is kakabahan ka, di ba? Sana pala, nagtipi na ako dito. So, hindi ganun kataas yung conviction mo. So, that's why, kapag malayo masyado, either kalimutan mo na siya, or yun, that maganda may background ka sa fundamental analysis para, yan, makita mo dire-diretso talaga siya. So, yun, kung titignan mo, naabot na naman yung yan, 2.5. So, maganda-ganda na rin. So, yun. Medyo mahaba na tong video na to. Yun yung strategy natin for break and retest. Siyempre, maraming pang ways para gamitin yun. Siguro, maglagay ako mga live trades para doon. And yung mga gusto ng live trades, sa Discord lang naman. Doon lang naman ako lagi. And, ayun, yun lang. May mga questions, comment lang. Kita-kits tayo sa next video.